Very active kayo ngayon sa pagsususpend ng mga lisensya ng mga nai-involve sa iba-ibang mga klase. May mga road rage, mga balasuba sa kalsada. Ito ba yung magiging way of life na ng natin? Kumbaga ang ating mga kababayan, dapat na ba naming maging way of life na may nakatingin lagi, parang parang may sa bahay ni Kuya, si Big Brother, na kapag gumawa ka ng kalokohan, pag na-videoan ka, yari ka sa LTO. Ano ang magiging mechanism ng LTO doon to encourage our kababayan na mag-report po sa LTO? Actually, sir, napakalaking bagay sa amin yung pagre-report nila. Nung kasing napansin ko, nung pagpasok ko, medyo madami na po na hindi rin naman na-actionan, pinipili lang. So sa akin po, kasi active din ako sa social media, nababasa ko. So ina-actionan ko po kalahat. Pero sa mga kababayan po natin, ini-encourage ko po talaga sila na mag-send sa LTO. Kasi napansin ko, sir, kawawa kagaya nung nangyari sa Valenzuela, yung nakikiusap yung bata, binalibag yung bisikleta niya. So yung mga ganong bagay, sir, na sana naman naiiwasan yung ganon, na medyo meron tayong mga kababayan na yung init ng ulo, hindi nila makontrol. Pero hindi po maaari yun Pero totoo ba yun? Pagka ba sinuspend yung lisensya, nasususpend talaga? Opo, sir, nare-revoke po, hindi lang po nasususpend. Nare-revoke. Opo. Yung pong mga issues na lumabas po sa social media, karamihan po dyan na-revoke na. So, ang sistema po kasi, pag nakita po namin, under investigation, suspension muna 90 days habang po i-schedule yung hearing. Pagkatapos po, minsan mas mabilis po natatapos ang hearing, minsan within a week tapos na ang hearing, nare-revoke na po kasi hindi na po natatapos yung buong 90 days. Forever na siya, hindi makapagmamaneho. Oo, mabigat. Ayun. Meron po mga tao po tayong na ganun po. Ayaw na, ang LTO, ang direksyon ay kaibigan ng mga masunurin, kaaway ng mga balasubas. Asek, maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga, Katan.